Update ho tayo dito sa nakatakdang mga rally, mga demonstrasyon na isasagawa ho ng iba't ibang mga grupo. Kasama rin po dito ang simbahan at iba pang mga sektor. May mga development na nakuha dyan si Bomboy Isa Cotoner. Nakatakdang magsagawa ng malawakang kilos protesto ang simbahan at ilang sectoral groups sa darating na Setyembre 21 bilang bahagi ng tinaguriang Trillion Peso March. Isasagawa ang unang pagtitipon sa Luneta Park sa ganap na alas 9 ng umaga at susundan naman ng isa pang pagkilos sa People Power Monument sa ganap na alas 2 ng hapon. Sigaw ng mga kalahok ang hustisya at pananagutan sa lumalalang isyu ng korupsyon sa bansa. Nilinaw ng mga organizer na hindi nila layong pabagsakin ng gobyerno, kundi itulak ang mas maigting na kampanya laban sa katiwalian. Nakaapela na rin sila ng mga permit sa lokal na pamahalaan ng Maynila at Quezon City para sa naturang pagtitipon. Hinimok ni Father Albert Delvo ang lahat ng makikilahok na manatiling mapayapa at umiwas sa anumang kaguluhan. Kaugnay niyang pakinggan natin ang pahayag ni Father Albert Delvo, isa sa mga organizer. That whatever assemblies, gatherings, rallies, and that we conduct, we organize today or on 21 and subsequent days, all of this will have to be prayerful, discerning, peaceful, and really promoting the greater good of the majority of the Filipino people. Samantala, iginiit ni Francis Aquino D, ang spokesperson ng Trillion Peso March, na hindi sila kontento sa pagbubuo ng Independent Commission on Infrastructure dahil wala umanong kinatawan mula sa civil society. Nanawagan siya sa Kongreso na bigyan ng ngipin ng batas upang masigurong may managot sa manumalyang flood control projects. Ngayong araw, nakumpleto ng komisyon sa pamumuno ni dating Supreme Court Justice Andres Reyes at may dalawang commissioner na sina ex-DPWH Secretary Rogelio Singson at isang public accountant na si Rosana Fajardo, habang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong naman ang magiging special advisor. Dagdag pa ni D, tinatayang mahigit 15,000 na mga katao ang lalahok sa nasabing kilos protesta. Kaugnay niyang pakinggan natin ang spokesperson ng Trillion Peso March na si Francis Aquino D. Ito po ang tingin po namin, hindi naman po siguro completely satisfied yung grupo namin sa appointment dahil nga ang isang panawagan ay sana magkaroon ng boses yung civil society sa magiging independent commission na mukhang wala naman po wala naman po tayong issue sa mga na-appoint, pero ang mahalaga po para sa aming grupo ay yung sangkot kasi sa issue ay mula sa executive branch, mula sa judicial branch. So saan po pwede magmula yung pagbalanse dito? Sa tingin po namin, akma na mas maganda sana kung nagkaroon ng representante yung civil society dito. Gayun naman, siguro yung pinakamahalagang dapat mangyari po ay ipasa na ng Kongreso yung mga batas na nagbibigay na tunay ng ngipin dito sa ating Independent Commission on Infrastructure. Ito po ang mula sa lungsod ng Quezon. Ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines. Yes, Bombo Genesis. Doon sa mga naunang nagkumpirma na sasali dito sa sa malawakang protesta by September 21, may kasama dito na ang ipoprotesta nila ay tungkol doon sa anomalya sa flood control. Pero may iba rin na like itong Duterte diehard supporters. So parang isasabay din. And same venue, doon din sa may bahagi ng Luneta. Anong take dito ng itong grupo, nitong sina Mr. Aquino D? Actually, kanina, Bombo Genesis ay talagang napag-usapan yan dahil nga ay kumakalat talaga sa internet. Nasasabay nga daw yung mga DDS supporter para pabalikin yung dating presidente ni si Presidente Rodrigo Duterte. Ngunit nilinaw nila na itong mangyayaring kilos protesta ay hindi para sa anumang gobyerno o dating mga gobyerno o pamahalaan o administrasyon. Ngunit nilinaw nila na ang laban na ito sa September 21 ay para sa paglaban sa korupsyon na nangyayari na dito sa ating bansa, sa malawakang korupsyon na nangyayari na sa ating bansa. Yan ang kanilang paglilinaw. Kaya naman wala silang nais na pabagsakin sa pwesto o di kaya ibalik man na dating presidente. Yan ang malinaw sa kanila, at ang kanilang sigaw hanggang doon sa dadating na linggo ay matapos na ang korupsyon at panugutin ang mga dapat panagutin, Bombo Genesis. Pero walang gagawin na hakbang para kahit papaano magkaroon lang ng isahang kilos protesta or
ma-separate man lang yung grupo, wala mang ganitong hakbang ang itong mga nagkakaisang civil society groups? Actually, Bombo Genesis, patuloy nilang minomonitor yan kasi nga baka may biglaang pumunta na lamang din katulad nga doon sa Luneta Park. No? So yun yung isa sa isang step na tinitignan nila ay i-monitor talaga nila ng maayos at matiyak no, na ang mga sasama talaga sa mangyayaring kilos protesta ay yung mga makikilahok lang doon sa may kasama na parehas ng focus nila no na doon sa kilos protesta na mangyayari. So isa yan sa titignan at aabangan pa natin no kung may mga ilang announcements pa sila no at paglilinaw pa sila sa kanilang mga sa kanilang mga website no at mga social media pages regarding diyan Bombo Genesis. Sige, maraming salamat po, Isa. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.